naniniwala sa'yo, BBM. Hindi po ako naniniwala na sa'yo. Magandang araw. Kita niyo yun? Bumili po siya ng damit. Pagbili niya ng damit, ginastusan niya. Pinatatakan niya dito ng pangalan ng kanyang YouTube, pangalan ng kanyang Facebook, dito. Tapos sinuot niya. Maya-maya, dahil adik nga ito, bangag, putang inan to, ang ginawa niya, kumuha ng gunting. Hindi na ako susuporta sa'yo, BBM. Ginanyan niya. Oh, pinunit niya. Sino bang tayong gagawa nun? Na mag-e-effort kang bumili ng damit. Gagastos kang patatak dito. Tapos pupunitin mo. Ang tawag po dyan ay katangahan. Ang tawag po dyan ay kabangagan. Yeah? Imagine. Kung pinambili mo na lang sana ng shabuyong para matudas ka na. Alam naman naming adik ka. Di ba para mabawasan yung mga tangan tulad mo dito sa Pilipinas. Kaso gumawa ka pa ng eksena eh. Kailangan mo lang talaga ng atensyon kaya ginagawa mo yan. Kulang ka sa atensyon. Kasi pangit ka. Yeah. Ay, nako. Tuloy natin. Araw po, sa lahat po ng aking mga followers dito sa Facebook, kayo po na mga nakasama ko mula nung nangampanya po tayo para kay Pangulong Bongbong Marcos, mula nung sinuportahan natin siyang i-vlog mula sa ating mga kalye survey, mula Apari hanggang Hulo, Luzon, Visayas, Mindanao. Dumami po ang followers ko na umabot na po sa 459,000 na katao. Na alam ko po, lahat po yan, halos lahat po yan ay maka-BBM. Halos lahat daw po ay maka-BBM. Ngayon, eto yung tanong. Bakit po siya nag-withdraw sa pagsuporta kay PBBM? Kasi unang-una, boring yung content niya, walang kwenta. Pag nag-upload siya ng video, yung nagla-like lang sa kanya, 2, 3, 4, 5. Ngayon, para makakuha ng atensyon, babaliktad. Para makuha yung loob ng DDS, mga DDS, kasi alam niyo naman mga DDS, yung sa kabila, grabe makapagbayad yan, mga pre. Ako nga dati, inuperan ako, pero syempre, ayoko namang pumunta sa mga kulto. Ikaw payag ka ba pag tanggol mo yung kulto, masisikmura mo ba yun? Si Kibuloy, pag tatanggol mo, masisikmura mo ba yun? Ako, hindi ko po kaya yan. Maging lasinggo na lang ako. Kung para suportahan yung manyakis na pastor na yan. Diba? Nagpapapansin po siya sa kabila kasi grabe makabayad po yung kabila. Kasi pag ikaw po kasi ay naghahabol ng kapangyarihan, magpapakawala ka talaga ng salapi. Diba? Magpapakawala ka ng salapi. Imagine dun sa kabila, pag magrarally ang mga yan, paldo itong mga vlogger ng kabila. Kasi may budget po eh. Pero kami po na nandito sa administrasyon ni PBBM, bakit pa kami babayaran ng administrasyon? Nasa kanya na yung power. Wala na siyang kailangang habulin pa, wala. Kaya kami nandito kasi bilang suporta na lang. 'Di ba? Kasi kung sino yung administrasyon po na maganda naman yung pamamahala, sinusuportahan po namin 'yan. Nandun po ang aming kumbaga parang ano na namin, support sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun po 'yun. 'Di ba? So ngayon, may mga nagsasabi nga dito sa amin na bayaran daw ako, no? Binabayaran daw ako. Malamang binabayaran ako ni YouTube, Facebook. Ano magagawa mo? Di ba? Ganun lang kasimple. Ganun. Si Donald Trump, babayaran nga daw ako ni Donald Trump. Sabi ko, tsaka na. Kinuha kong ninong eh. Bayaran kita, pagtanggol mo rin yung Amerika. Yun, tsaka na kasi, focus muna ako sa Pilipinas. Hindi kasi, yung mga taong yan, puro sabi bayaran-bayaran, pero hindi po nila kayang i-prove na tumatanggap po tayo. Di ba? Latag kayo ebidensya. Ebidensya, dali. Ganun lang naman eh. Pero magko-comment kayo na ganon, tapos walang ebidensya, alam mo, para kayong inutil na, alam mo yun, tatanga-tanga. Minu-minuto. No, maka-Marcos po lahat ng aking followers, 459,000.
Pero mga kababayan ko, pinag-isipan ko po ito ng mahabang araw, panahon. May isip ka pala? May isip ka? Nakapag-isip ka pa niyan? Kung gagawin ko ba ito? Kasi hindi ko na po talaga masisikmura ito. Nasa inyo na po yon kung ano po ang gagawin nyo matapos nyo marinig itong video ko. Kayo na po ang bahalang... Alam nyo ba, nung nag-upload tong tao na to sa video niya ng ganito, nag-viral siya, kaunti lang. Kaunting viral lang. And then, nung nag-post ulit siya ng bago, na nagpapabango sa mga Duterte, nilalangaw po yung post niya. Wala pong sumusuporta sa kanya. Kasi basahan daw po yung kanyang yung kanyang video, yung kanyang mga uploads, 'di ba? Yun lang naman yung diskarte diyan. Alam mo, bigyan ko kayo idea. Kung ikaw wala kang paninindigan sa sarili mo at puro na lang pera yung nasa utak mo, mukha ka ng barya, mukha ka ng pera, ang gagawin mo, baliktad ka lang. Kung saan yung magkikita, doon ka. Ito kasi hindi talaga to kumita kay PBBM. Kasi kung kumita po ito kay PBBM, malamang sa malamang, nandito pa yan. Pero tingnan mo, dahil hindi po siya kumita, ang ginawa, bumaliktad. Kasi nandun sa kabila yung pera eh. Kami kasi may paninindigan kami. Pag sinabi namin dito kami. Oh. Pero ito wala. Walang paninindigan ng pangit. Ha? So yun po. ang magpasya. Pero ngayong araw po na ito, July 6, 2026, meron po akong 459,000 Ulit-ulit po tanginan to ah. na follower na maka-BBM po, halos lahat yan dito sa Facebook. Ipinapaabot ko po sa inyo mula ngayong araw na ito na nagwi-withdraw na po ako ng support dyan kay BBM. Oh, narinig nyo, nag-withdraw ng support. Ano ngayon? May mawawala ba sa Pilipinas? May mawawala ba kay PBBM? Wala naman. Walang magbabago. Dapat nga noon pa lang di ka na sumuporta. In-stress mo lang yung sarili mo. Diba? Kung noon pa lang, hindi ka na sumuporta sa Pangulo kasi hindi ka naman tinutukan ng baril para suportahan si PBBM. Nagkusa ka naman. Diba? Nagkusa ka eh. Walang namilit sa'yo, hindi ka sinapak-sapak para sumama sa grupo na to. Wala. Desisyon mo yan. Tapos ngayon, galit na galit, sasabihin mo, nag-withdraw na ako. Bakit namin? Nung nag-withdraw ka ba, may nangyari ba? Nasiraan mo ba yung Pangulo? Wala. Diba? Facebook mo yan, problema mo yan. Oh. Pinag-isipan ko po ito maigi. Pinag-aralan ko yung mga pangyayari at napatunayan ko po. Napatunayan niyang tanga siya. Base sa aking sariling investigasyon at opinyon, napatunayan ko po na wala na po sa wisyo ang gobyernong ito. No? Wala na sa wisyo. Ikaw ba naman pakulong yung tatay mo? Oh, ipakulong si Jengay. Ipakulong si Marcoleta. Oh, ipakulong si Kibuloy. Ipakulong si Alice Guo. Oh, sino pa? Oh, si Bantag, hinahanap pa nga si Bantag sino nga itong Zaldico? Oh, nagtatago. 'Di ba? Si Bato nagtatago. Ikaw ba naman inisa-isa ng Pangulo yung malalaking tae? Oh, para ipunin doon sa isang kulungan. Kaya sabi ko nga sa inyo, umanda kayong lahat. Pag bago bumabayan si PBBM, babubulo kayo sa kulungan. Oh. Kasi si PBBM, tahimik-tahimik lang yan. Marcos yan, tandaan nyo. Marcos ang kinakalaban nyo. Oh, didilis lang kayo. Hindi kasi dinadaan ni PBBM sa bunganga na katulad ni Digong na puro kayabangan. Ito yung ginagamit yan. Sabi niyo, weak leader, di ba? Ayun, nakakulong. Yung pinakamalakas niyo yung tatay. Magyabang, nakakulong. Oh. Weak leader pala, ha? Oh. Yung dating ibinoto natin
na inaasahan natin na magtataguyod ng batas at ikauunlad ng Pilipinas. Ginamit nila yung kanilang kapangyarihan sa aking obserbasyon, sa aking opinion. Ngayon ko lang na-realize Ginamit saan? Explain mo. na sinamantala po talaga nila. Paano explain? Paano pananamantala? Pasensya na po kayo mga followers ko. Wala, hindi niya ma-explain. Lutang din to. Tulad ni J. Guevara. Biglang singit, pasensya na po kayo mga followers ko. Po, kinang ina mo. Explain mo nang maayos, ipaintindi mo. Kung tumatagos lang tong kamay ko dyan sa monitor, tinamaan ka na. So, okay lang po sa akin. Yung 459,000. Ulit-ulit, focus ka dun sa issue. Sa issue ka mag-focus. Ano, wala kang maisip. Tarantado. na followers ko, di bali pong maging zero. Inaasahan ko po yan, after nyo mapanood itong video na to, inaasahan ko po yan na magiging Wala zero to? ang aking followers. Pero wala po akong pakialam. Wala to. Ginagawa ko po ito dahil talagang hindi ko na kaya yung aking nakikita sa pangyayari sa gobyernong ito. Nagwi-withdraw po ako ng support kay BBM. Nakailang sabi niya yan? Nakailan na? Hindi ko na mabilang ah. Hindi ko na po siya sinusuportaan at hindi na po ako naniniwala sa kanyang mga ginagawa. Naniniwala po ako ngayon, naliwanagan na ako, ngayon ko lang naisip. Pinagtatanggol ko siya ng mahabang panahon sa aking lahat ng vlog. Pero ngayon ko lang na-realize, unang araw niya sa Malacanang, Executive Order number 1, dinemolish niya, tinanggal niya yung anti-corruption na bill, na law. Pinirmahan niya, yun ang unang-una niyang ipinatupad. Tanggalin yung anti-corruption na act. Galit nga yung Pangulo sa korupsyon eh. Diba? Ang Pangulo, kaya nga pinapangunahan niya yung about sa flood control na yan, kasi napapansin ni PBBM na may korupsyon talaga. Kaya siya yung nangunguna na magpaimbestiga or paimbestigahan yung mga flood control issue na yan. Kasi diyan ang isa sa malaking kurakuta ng pera. Pangungurakot, di ba? Tapos ngayon babalik rin mo. Pinapalabas mo na ngayon na ano na si PBBM, kumbaga mahilig ng mangurap. Pinapaburo na yung mga kurakot. Di ba? Pag nagsasalita ka, diyan sa screen mo, maglatag ka ng resibo. Oh. Resibo, kakapahamak mo yan, boy. Ngayon ko lang na-realize, sa unang araw na pagka-presidente niya, tinanggal niya yung batas na yon. At yung mga sumunod na nangyari, yan na po ang sunod-sunod na nangyayari ngayon sa ating bansa. I withdraw support kay BBM. Ulit-ulit. Bahala na kayo, mag-alis na po kayo, mag-unfollow na po kayo lahat sa akin. At hindi ko rin sinusuportahan si Sara Duterte. Hindi rin po ako naniniwala sa kanya. Maniwala kayo dyan, hindi rin daw sumusuporta kay Sara Duterte, pero yung pagpapapansin niya, nandun kay Sara ngayon, pinupuri-puri pa niya yung isa nating bobong vice president. Na walang alam kundi maglakwat siya sa ibang bansa. 'Di ba? Imagine 20 million pesos pinang-travel niya lang, tapos walang napala yung Pilipinas. Wag ako. Sarili ko pong opinion to, sarili ko pong konklusyon, desisyon na mag-withdraw ng support kay BBM dahil hindi na ako naniniwala sa kanya. At hindi rin ako maka-Duterte. Ay, shoutout mo na, Roderick Geronimo. Magandang gabi po. Hindi ko rin sila gusto. No? Ayoko rin ng ginagawa nila, pero naniniwala ako sa ipinaglalaban ng Iglesia ni Cristo. Ayun. Sige, shoutout mo na ha. Kung gusto nyo ng pulutan, masarap ng pulutan sa masarap na inuman, pag-order na kayo ng Manalos Dinuguan. Maaari niyo pong makontak si Smith. Siya po ang nagluluto at siya po ang may-ari. Ayan ha. Order na po kay Ben Smith. Masarap na pulutan para sa tuba.
Tangina, bigla niyang pinromote yung pulutan. Naniniwala ako na tama ang pinaglalaban ng Iglesia ni Cristo. Alam nyo kasi, kung totoong, simbahan ka, hindi mo kailangan makialam sa politika. Diba? Hindi, kasi nasa simbahan kayo eh. Kung totoong hindi kayo kulto, hindi kayo makikialam sa usapin pampolitika kasi politika yan eh. Magkaiba kasi yung simbahan sa sa politika. Dapat hindi sila parang tuyot mantika yan, hindi naghahalo. Pero nakakapagtaka, bakit pinaghalo? Nakakaduda. Na hindi dapat ang selective justice. Naniniwala po ako at kaisa ko ng Iglesia ni Cristo. Dahil ako po ay isang Iglesia ni Cristo. Kami ay bumoto. Next time, Iglesia ni Cristo, huwag kayong pupunta-punta dito sa amin na magre-recruit kayo, babasa-basa kayo ng mga aral ninyo sa amin. Wala kaming pakialam dyan. Magsulo kayo. Ako kasi, mapadpad lang kayo dito sa amin. Papalayasin ko kayo. Bawal kayo dito. May BBM. Pero nagsisisi po kami. May mga kumo-question. Binoto nyo ngayon, nilalabanan ninyo. No? Kinokontra nyo ngayon. Nagrarally kayo laban sa gobyerno. Siyempre, kaya ka namin ibinoto itong si BBM dahil naniniwala kami na siya yung makakapagpatupad ng tamang batas, makakapagpaunlad ng Pilipinas. Pero kabaligtaran po ang nangyayari ngayon. Mali po na suportahan ang ganitong klaseng administrasyon. Well, sa inyo mali. No? Pero para sa amin, natutuwa kami. Di ba? Dahil ang daming achievements, no? Ang daming achievements ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung negatibo kang tao, 'di ba? At alam mo 'yon, may sarili kang mundo. At galit ka talaga sa pangulo. Personal na yung galit mo. Hindi mo makikita. Na kahit nakikita mo na yung ginagawang tama ng administrasyon ni PBBM, magiging mali pa rin siya sa paningin mo dahil bobo ka. 'Di ba? Magiging mali pa rin siya sa paningin mo dahil na-brainwash ka ng mga leader ninyo. Kaya, imagine, kalaki-laki mong tao, utu-utu ka, nabibrainwash ka ng leader nyo. Diba? Pinagmamalaki mo pa yung Iglesia ni Cristo. Sasabihin mo, may pinaglalaban. Ano pinaglalaban ng Iglesia ni Cristo? Ang tingin nyo sa administrasyon, mali yung nangyayari or nagawa ng administrasyon dahil pinakulong si Marcoleta, gano'n? Dahil lang kay Marcoleta, nagiging baliw na kayo. Wala to. Hindi na po ako sumusuporta sa inyo, Pangulong Marcos. Pasensya na po kayo. Napakalaki nyo kong tagahanga. Binormot po kayo. Lahat po kayo mga nag-follow dahil sa aking mga vlog kay BBM. Kahit po mag-unfollow po kayo sa akin, maiintindihan ko po kayo. Alam ko po. No? Pero hindi na ako bulag ngayon. Hindi ko na siya nagtatanggol, hindi ko na siya kaya ipagtanggol. Dahil sa aking opinyon, mali na po talaga ang nangyayari. Yung nagsusulong ng katarungan, yung nagsusulong ng investigasyon para mapapalagot yung mga magnanakaw sa gobyerno, sila yung ikinukulong ngayon. Yung mga malalaking pangalan. Natural, may plunder case nga eh. Kinulong si Marcoleta kasi, meron siyang pag-amin. Siya mismo yung naglaglag sa sarili niya. Umamin siya na nakatanggap siya ng donation noong nangangampanya siya bilang senador, pero hindi niya ito idineklara. Hindi alam ng taong bayan. Late na po nating nalaman. So doon siya nabutasan. Ngayon magtatanong kayo, bakit ang bilis makulong ni Marcoleta? Natural, may pag-amin po galing sa bunganga niya. Sasabihin mong lumalaban ng korupsyon si Marcoleta, siya nga mismo eh. Hindi nga dineklara sa publiko yung kalaki-laking pera na yan. Anong tawag doon? Gusto niyang itago sa atin. Diba? Ayun yung ipaalam na meron siyang natanggap na ganung pera. Itinatago niya sa publiko. Diyan pa lang, mahirap ng pagkatiwalaan ang isang politiko kung ganyan.
Ngayon, sasabihin mo, bakit kinulong? Tarantado ka, putang ina mo! Oh, di ba? Nasa simbahan ka, di ba? Oh, i-play mo ito sa simbahan ninyo. O, sabi mo, putang ina mo! Oh, bubo! Oh, di ba? Para matanggal yung yung kademonyohan sa katawan mo. Yan, sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, sila yung ginagawang state witness. Mali po yan. Mali po yan. Ang tawag doon, Brad, Mr. 2K. Oo nga eh. 2,000 kuryente daw. Tapos ang ending, nabudol yung mga bumuto. Ikaw ba, ano bang masasabi mo ngayon? Sa 2,000 kuryente na hindi naman natupad ni Marcoleta. Anong tawag mo doon? Pambubudol, di ba? Kahit saan kayo tumingin anggulo, kitang-kita po ang Maglaplapan na lang kayo ni Banang. Ay, nako. pagkakit dito sa mga magnanakaw, itong mga big time na mga magnanakaw sa gobyerno. Kaya, hindi ko na po kayo sinusuportahan, Pangulong Marcos. Nakailan na kaya pa ulit-ulit, no? Nakailan na? Nabilang nyo ba? Hindi ko po mabilang. Hindi ako naniniwala na sa'yo, hindi na. Kaya kayo po, pasensya na po kayo. Ngayong araw po na to, pupunitin ko na to, itong t-shirt na to, itong ginamit ko nung panahon na nangangampanya sa BBM, itong t-shirt na to, ito, Facebook, itong YouTube Pati mukha mo, punitin mo na rin. channel ko, ito ang ginamit ko, suit ko to. Ganito kasi yan. Ang pangit kasi nang pupunitin mo lang damit. Siyempre, nabuo yung Facebook page mo noong panahon ni PBBM at YouTube mo. Ang gawin mo, burahin mo rin yung YouTube mo. Okay? Pati Facebook mo. Hindi lang yung damit. Kung seryoso ka talaga na withdraw ka na, i-deactivate mo, burahin mo yung Facebook page mo, pati YouTube mo. Papalakpakan kita dyan. Papalakpakan kita, promise. Papalakpakan kita, padalhan pa kita ng isang sakong bato para pamukpok sa ulo mo eh. Yeah? Kung damit lang pupunitin mo, walang kwenta. Araw-araw kapag nagkakalye survey ako, ito po yon. Ngayong araw po na ito, pupunitin ko na po ito. Huwag iiyak. Kasi po, hindi na ako naniniwala sa'yo, BBM. Hindi po ako naniniwala na sa'yo. Hindi na ako naniniwala sa'yo. Malis na po kayo sa channel ko, mag-unfollow na kayo. Kung kayo po ay mga sumusuporta pa rin dito kay Jebero, shoutout po BBM. Basta ako po, hindi ko na kayo sinusuportahan. Naniniwala po ako na meron pong dapat managot dyan sa Malacanang. Eto po, wala ngayong araw na to. Kaisa po ako ng Iglesia ni Cristo na sumisigaw ng justice, accountability dito po para sa ating bansang Pilipinas. Dahil ako po isang Pilipino, may karapatan po ako na sumigaw. Meron po tayong freedom of speech para manawagan sa gobyerno na ipatupad ang nararapat na hustisya. Hindi po yung selective justice. Ayun, natupad na yung hiling mo. Nakakulong na si Marcoleta. Palapakan natin. Marcoleta, payo ko lang sa iyo, no? Payo ko lang sa iyo, Marcoleta. Magpakabait ka sana dyan, Marcoleta. Sana, yung sakit mo gumaling na. Magdasal ka lang kay Kibuloy. Sana naman, Marcoleta, ma-realize mo na malin lang ka talaga. Sana, nilinlang mo ang mga Pilipino, Marcoleta. Sana, alam mo yun, magsisi ka sa mga kasalanan mo. Kasi ikaw ay isang senador na walang kwenta at manlilin lang. So, yun yung mensahe po natin kay Marcoleta, no? At least po, no? Sana marinig ni Marcoleta yung mapanaginipan tayo. Putang ina si Ballpoint man, no? Boses niya yun, Marcoleta, pakasaya ka lang dyan. Total, yung kaso mo, no bail, di ka pwedeng magpiyansa. Sa kulungan ka lang. Diyan ka lang sa kulungan. Mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal ka namin pag nasa kulungan ka. Pag nasa labas ka, di ka namin mahal. Ganun lang naman. So, yun, bago po tayo mag-move sa next topic natin ngayon na isa pang kupal
nating isasalang dito sa ating screen ngayon. Nako, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman hindi ka maging malate, no? Sa mga ano natin, sa mga topic natin. Or hindi ka, para maging updated ka po. Hindi nga natupad yung toke. Magsisi pa kaya. Ayun nga, iba kasi pag nasa kulungan, baka ma-realize niya na talagang ano siya, manlilin lang talaga. Diba?